Magandang araw po muli ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na bagaman maulan, mga kapatid, ay tayo'y piniyayaan ng isang magandang araw ng Panginoon upang tayo ay makaganap ng kanyang dakilang kalooban. Dito ba ang sumamba sa kanyang harapan sa Espiritu at sa katotohanan. At sa pag-aawitan po natin kanina, mga kapatid, ay isang masarap na pakiramdam po muli sa atin na umaawit tayo, bagaman ang Panginoon di natin nakikita, alam mo, sa sarili mo, yung Panginoon nasa gitna natin. Na bagaman naaawit na natin ito nung nakakaraan, mga ilang taon, ay ano natin na hindi yung awit kundi yung puso mo na gusto mong umawit sa Panginoon at yung mensahe nito sa atin, inaawitan mo siya, pero yung inaawit mo, nagiging mensahe na rin sa'yo na sinasabi niya sa'yo yung dapat mong gawin at dapat mong patuloy na gawin sa harap ng Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pero ang totoo nun, pinapapurihan mo siya, Lord, salamat po sa iyong kapangyarihan. Yun talaga yung ano nun Inaawit mo siya, hinihingi mo yung kapangyarihan, pero totoo nun, inaawit mo na, Lord, salamat po sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Two-way kasi yung awit natin na yan dalawang parte talaga siya. Ngayon po mga kapatid ay tunghayan po natin ng isang pag-aaral. Bagaman hindi po ako yung schedule po ngayon mga kapatid ay kailangan po kasi sa amin tawag doon kahit yung flexible pagka sinabi po na kailangan natin tumayo ay may po tayo kailangan po nating bumampan. Ang ating pong pag-aaralan, ang binasa po natin ay nasa aklat po ng Jonas, Kapitulo 1, 1 hanggang 2. May pabasahin ko din po mga kapatid, yung 3:1 hanggang 2. Sabi po dito, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, bumangon ka at pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayan na yon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Si Jonas po mga kapatid, itong ating pinag-aralan noong 2022, tatanda ko po, nagbahagi pa kapatid na rally po noon, sabi niya, nung pag-aaral din po kasi siya natapat, sabi niya, yung Ninive, parang sinasabihan na ng Panginoon kung tayo, yung mga makasalanan, ginagawa natin, magbalik loob na kayo sa Panginoon, gumising ka. Ang ginawa daw ni Jonas sa Ninive, parang hinambalos na. Hoy, bumangon ka dyan. Hindi na siya tapik-tapik. Talagang, kumbaga sa nanggigising sa nagtutulog-tulugan, binuhusan na ng tubig. Parang gano'n na. Parang binigyan na ni Jonas ng ultimatum. Ngayon po mga kapatid, ay gagawin natin pong pag-aaral. Ang pamagat po nito, Jonas, at ang tema po, mga aral sa aklat ni Jonas. Gagawin po natin, may kinalaman doon sa ating serye ng Minor Prophets. Yung minor prophet natin, nung nakaraang linggo, ang ating pong dinala po sa mensahe ay si Joel. Ngayon naman po ay si Jonas. Kasi walang letter J sa Hebrew alphabet. So yung Joshua, yung Jesus, Yeshua. Ganon. Jesus. So Jonas. Ang pagsambatayin po natin, kinuha natin sa 1:1 hanggang 2 at 3:1 hanggang 2. Pero uulitin po natin 3:1 hanggang 2. Ang sabi po dito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa. Bakit po ikalawa? Kasi meron po siyang sinabi sa 1:1. Ang sabi po doon, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humayaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Kaya pagdating sa 3:1, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, sinabihan siya, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Mga kapatid, may mapapansin po ba kayo sa talatang ito, bago po natin ituloy? Ang talatang pong ito, mga kapatid, ay nagbibigay pag-asa sa atin po sa panahong kasalukuyan sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Bakit po? Ang salita ng Panginoon dumating kay Jonas. Si Jonas, propeta.
Bumangon ka, pumaraong ka sa Ninibe. Question, saang lugar po ang Ninibe? O, ibahin po natin yung question para mas madali. Ang Ninibe po ba ay parte ng Israel? Taas kamay sa oo. Taas kamay sa hindi. Taas kamay sa hindi ko po alam. Ayan. Ang Ninibe po ay hindi po parte ng Israel. O bro, bakit ganun? Sabi mo, nagiging pag-asa sa atin. Di po ba ang pangangaral ng Panginoon, ang alam natin, sa bagong tipan pa lamang nag-umpisa yung pangangaral sa mga hintil, yun sa babaeng nagpunta doon sa Panginoon sa dulang, sabi, Panginoon, ang mga aso rin naman ay marapat kumain sa mga mumo na nalalaglag sa dulang ng Panginoon. Yung, kasi hintil yun eh. Hindi para sa iyo yung pagkain na hinda ko sa mga anak ko. Sabihin sa anak ko, sa Israel. Sabi ng babae, ang aso man, kumakain ng mumo. Lord, kahit tira-tira na lang yan, salita mo pa rin yan, pahalagaan ko yan. Kaya sabi ng Panginoon, malaki pananampalataya mo. Sa mga taga-Israel man, hindi ako nakakita ng ganyang pananampalataya. So nagpasimula yung mga pangangaral sa mga hintil dun sa bagong tipan. Pero sa lumang tipan pa lang, meron na. Yung Ninibe ay hindi po bahagi ng Israel. So kung mababasa niyo ito, mga kapatid, tingnan niyo maigi. Bumangon ka, pumaro ka sa Ninibe, sa malaking bayang yon, at ipangaral mo ang pangaral. Sabihin, yung salita ng Panginoon, dalhin mo daw sa Ninibe na hindi kasama sa bayan ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon. Dahil sa talatang ito, makikita mo na may chance ka talaga sa kaligtasan. Hindi anak lang ng Diyos sa Israel ang binibigyan ng pag-asa na makapagbalik loob sa Kanya, kundi kahit saang lugar. Gaya ng Ninibe. At ang Ninibe po, mga kapatid, for the record, yan po ay, wala na po na reading mapa, yan po ay nasa bahaging baybayin po ng Assyria. Pinapractice ko to kagabi saka kaninang umaga. Ruthless, barbaric, pagan people. Ruthless, barbaric, pagan o pagan people. Ano ibig sabihin nun? Ruthless, walang awa. Barbaric, walang kaayusan, mga barbaro. Pagan, sumasamba sa Diyos-Diyosan ng mga tao. Yun yung mga taga-Ninibe. Ruthless, barbaric, pagan people. Parang twister. Ruthless, barbaric, pagan people. Itong mga taga-Ninibe, ito po'y bahagi ng Assyria na ang kanila pong ginagawa sa mga tao na kanilang nasasako, pinupugutan nila ng ulo, at yung mga ulo, ginagawa nilang pyramid. Kumbaga, pinagbubungkus-bungkus nila, pinagpapatong-patong na parang pyramid, parang trophy na sa kanila yun. At ang mga kababayan at mga bata, binabalatan nila yun. Tinatanggalan ng dila, nilalagyan ng hook sa ilong, habang hook sa ilong, nakagano naman yung kadena sa susunod na tao naman, nakagano sa ilong ulit, hanggang pilapin, hanggang hinihila nila yung papunta sa kanilang gulungan pag hinuhuli nila. Gano'ng kasasamang mga tao ito? Pagka lumaba ka, babalatan ka, buhay. Ganun po ang ano nila, kaya utes, mga walang awa. Tapos, tingnan niyo yung talata. Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayan niyon, at ipangaral mo. Kung ang mga taong ito ay binibigyan ng Panginoon ng tsansa na makarinig ng salita ng Panginoon at makapanumbalik sa Kanya, may pag-asa pala sila. Di ba? Bakit kailangan mo pang pangaralan kung wala namang pag-asa yun? Ibig sabihin, para sa Panginoon, kahit ganun kasama yung mga tao doon, meron silang karapatan, meron silang pagkakataon na maligtas. Ganun kasama yun. And so are we. Tayo pa kaya mga kapatid, kung sila may pag-asa, tayo po ba mga kapatid may pag-asa? Wala naman tayo pinagkaiba sa kanila. Tayo rin po ay mga makasalanan. Hindi lang po natin alam kung ano yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Kayo lang mismo nakakaalam. Pero nagkaroon din kayo ng pag-asa sa Panginoon nung kayo yung nagpanumbalik sa Panginoon. So pinapakita rito,
Unang punto, hindi sila tagabayan ng Israel. Pangalawang punto, sila ay talagang mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Pero sila na mga taga-Ninive, binigyan ng pag-asa at pagkakataon ng Panginoon na makarinig ng kanyang salita at makapanumbalik sa Panginoon. Itong pong paksa na ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng isang malaking pag-asa sa mga mambabasa ng aklat ng Honas at gayon din po sa ating mga tagapakinig at nag-aaral ng Biblia. Na pag nabasa mo ang aklat ni Honas, oy, may pag-asa pala ako. Yun po yung kanyang nilalaman ng aklat. Ngayon, paano po nangyari yun? Paano nangaral si Honas? Yun po yung ating pag-aaralan. Ang may akda po nito ay si Honas. Kung meron tayong tinatawag na weeping o crying prophet, si Jeremias. Meron tayong tinawag na extraordinary prophet, kagaya ni Elijah, ni Moises. Ito naman si Honas, ang tawag nila is the running prophet. Bakit running prophet si Honas? Kasi di ba alam natin sa kanya, nung inutusan siya ng Panginoon, pumunta sa Ninive, tumakas siya, tumakbo siya papuntang Tarsis. So, tawag sa kanya, the running prophet. Pero wala naman nakasulat na the running prophet. Yun lang yung tanda talaga natin sa kanya. Para kanino? Para magbabala sa bansang Ninive tungkol sa kahihinatnan ng pagsuway sa Diyos. Ano po ang layunin ng aklat na ito? Ang layunin ay hindi lamang para mag-ebanghelyo sa Ninive, subalit para maging katunayan sa Israel na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo. At gayon din sa panahon natin. Ang layunin po nito, ipaalam din sa atin na ang kaligtasan hindi lamang sa angkan ng Israel, kundi sa lahat ng tao na maaaring magbalik loob sa Kanya o ang mga kahihintilan. Pangunahing tauhan, si Honas. Kasi doon sa Ninive, wala naman nabanggit gaano na mga karakter doon eh. Ang nalang, mga taga-Ninive, mga tao sa Ninive, mga mamamayan ng Ninive. Bilang ng Kapitulo 4 at ang bilang ng talata ay 48. Si Honas po, nabanggit po yan sa Ikalawang Hari 14:25. Babasahin po natin. Ikalawang Hari 14:25. Sabi po dito, kanyang isinasauli ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba ayon sa salita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Honas, na anak ni Amitay, na propeta na taga Gath-Hepher. Yan. So sa Ikalawang Hari, Kapitulo 14, doon na po umiiral ang pag-administer o yung administer o ministeryo ni Honas. Ang Lumang Tipan po kasi, mga kapatid, isinulat po yan, bagamat 39 books, hindi po yan in chronological order. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin yung Honas na isulat pagkatapos ng awit o pagkatapos ng Isayas. Inilagay lang po yan yung huling 12 aklat sa dulo dahil meron pong purpose ang Panginoon po na ibinigay dun sa mga naglimbag na itong huling 2 aklat ay nailagay po dito, pero siya nag-administer dito pa lang sa Ikalawang Hari. Kagaya ng unang aklat na inaral natin, yung Hagay, nasusulat po yan doon sa, yung kasaysayan niya, nandun sa Ezra. Yan. So ito pong Honas, nasa Ikalawang Hari 14:25. Si Honas po ay isang propeta, anak ni Amitay, inutusan na magtungo at mangaral sa Ninive. Ito na po yung ating napag-aralan, yung mga black, tapos na po natin yan. Pagkatapos po ng Honas, pag-aaralan natin yung Nahum. Pagkatapos ng Nahum, Amos, huling dalawa yung Zacarias at Malakias. Kasi po yung Honas, ang kasunod po niyan, pag pinag-aralan nyo, yung Nahum. Ay, talakay na po natin Honas, pero inulit natin kasi magandang malaman nyo ulit yung Honas dahil karugtong po niyan talaga yung Nahum na propeta. Bakit po karugtong? Siguro pag inaral natin yung Nahum, malalaman niyo po kung bakit. So, para ma-review yung, pag pinag-aralan yung Nahum, yung part 1 muna, maganda ma-review nyo. Kumbaga sa pelikula, yung part 1, ma-review nyo. Magkasunod po kasi yan. Pagkatapos yan, aralin natin yung Amos, dahil yung Amos naman, magandang bridge bago makarating sa Zacarias at Malakias. So, yun po. Kasi gusto yung iba, ano po yan, tinatalakay yan, dire-diretso. Pero ako, inaral ko siya na ayon sa pagkakasunod-sunod ng istorya. So kaya pag-ganun po yung ating paraan po ng pag-review sa kanya. Ang aklat ba ni Honas ay totoong nangyari
Sa mga tao po na hindi naniniwala sa Biblia, hindi daw po talaga totoo ang Honas. Kahit yung mga ibang mga relihiyon, hindi nila binabasa yung aklat ng Honas. Bakit daw? Para sa kanila, ang aklat ng Honas ay parang librong pambata. Kapareho lang daw siya nung istorya ng si Pagong at si Kuneho, si Pagong at si Matching, yung mga ganon, yung karera ni Pagong at Kuneho, nauna si Kuneho pero nakahabol si Pagong ang nanalo. Yung Honas daw, parang ganun lang daw ang istorya niyan. Yung balyena, hindi naman totoong balyena yan. Meron lang nire-represent yan. Pero ayon sa Panginoong Hesus, sa aklat po ng Mateo 12:40, ang sabi, sapagkat kung paano si Honas ay napasadya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, gayon din mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Pinatutunayan ng Panginoong Hesus na si Honas ay totoong tao na nagnabuhay sa nakaraang panahon o sa lumang tipan. So, totoo po si Honas. Ginamit siyang halimbawa ng Panginoon upang patunayan yung mangyayari sa kanya. Kasi po, yung aklat ng Honas ay isa rin pong propesiya kung paano mangyayaring buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Honas, pinanggit, si Honas ay napasatiyan ng isang malaking isda. Hindi po binanggit kung anong klaseng isda. Sabi, walang nabanggit, pero sa Mateo, binanggit na anong klaseng isda ito. Ano pong isda yung nakalulon kay Honas? Balyena. So kung anong balyena po iyon, 3 lang naman po iyon, kahit ano po ito, wala na tayong pagtatalo doon. 3 balyena lang naman po ang kayang gumawa noon na hindi matutunaw ang tao sa loob ng tiyan. 3 herbivore na balyena. Gayun din, pag binasa niyo kasi yung Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos at langit at ang lupa. Pag kaya yung sumasampalataya na totoo ang talatang ito, lahat ng mababasa niyo sa Biblia, paniniwalaan yung totoo. Tama po ba? Pag ito pa lang hindi nyo na pinaniwalaan, kahit yung Honas, hindi talaga paniniwalaan yun. Natira yung yung tao sa loob ng tiyan, ng 3 araw, 3 gabi, totoo ba yun? Hindi totoo yun. Nilalang ang langit at lupa Totoo Ito pa kaya, napakadali lang siguro nun. At meron din po sa kasaysayan nitong 1900s, may isang tao po na nasagip mula sa tiyan ng isang balyena, buhay pa. Humihinga pa, pero yung itsura niya, mukha na siyang yung balat niya, yung naaagnas na rin na maputla na, pero buhay pa. Pero kalauna, namatay din. Nasa loob siya ng tiyan ng balyena, nailuwa siya. Parang si Honas ang nangyari. Ibig sabihin, kung may nangyari sa kasaysayan na gano'n, nalimutan ko yung pangalan, totoong pwedeng mangyari yung kay Honas. So binanggit lang po natin ito para mabigyan tayo ng faith na yung aklat ng Honas totoo. Ang aklat po ng Honas ay bibigyan po natin ng ganitong outline para mas madaling matandaan. Chapter 1 is running from God. Si Honas ay tumakbo palayo sa Panginoon. Running from God. Chapter 2, si Honas ay running to God. Tumakbo palapit sa Panginoon. Chapter 3, running with God. Si Honas ay tumatakbo na kasama na ng Panginoon. Yun na yung chapter 3. At ang chapter 4, run in with God. Ibig sabihin, ang pagtakbo mo ay ayon na sa gusto ng Panginoon. Yan. Yan po yung buod ng 4 na kapitulo. Tumakbo, palayo, yun yung chapter 1. Diba umalis si Honas? Nung nakabalik na siya, running to God. Palapit na siya sa Diyos. Ngayon, sa chapter 3, yung Ninive naman, pinapatakbo na niya kasama ni Honas at kasama ng Panginoon. At yung chapter 4, sinasabihan na siya, kailangan Honas ang pagtakbo mo o ang pamumuhay mo ay ayon sa gusto ng Panginoon. So, yun yung chapter 4. Chapter 1, ang unang pagsugo. Si Honas tinawag ng Panginoon upang pumunta sa Ninive. At ang sabi po dito, Amos, Obadias, Micas, Honas. Obadias, Honas, Micas. Yan. Ngunit si Honas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya ay lumusok sa Jope.
at nakasumpong ng sasakyan patungo sa Tarsisa, gayoy nagbayad siya ng upa niyaon upang siya'y lumulan, upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtataka, si Jonas, propeta, hindi ba niya alam kung gano'ng kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon? Parang si Jonas, ang tingin ko rito, parang minabalit ba niya ang kapangyarihan ng Panginoon? Tatakas ka sa Panginoon na may lalang ng langit ng lupa, na ang paningin ay kayang tumagos sa katawan mo, at sa kahit saang parte ng buong mundo o ng buong kalawakan, magtatago ka. Saan ka magtatago? Saan ka tatakas? Di ba parang useless? Pero palibasa, tao, sa takot sa Panginoon at sa takot na pumunta sa Ninibe, dahil anong klaseng mga taong nasa Ninibe? Halimbawa tayo, o ikaw ihahayo sa Sulu. Doon ka mangangaral. Ano pang mga lugar yung mga tingin mo ay parang, alam niyo yung lugar ni yung nagkaroon ng massacre doon sa Mindanao? Yung mga Ampatuan saka mga Udadato na Maguindanao, doon ka parang nakakatakot, di ba Ngayon, ang pupuntahan ni Jonas, Ninibe, na mga taong ruthless, barbaric, pagan people, na alam niya kung anong klaseng mga tao nandoon. Delikado dito. Di ba? Hindi, masisisi mo ba? Ayoko doon. Yan ang niya. Nakakatakot siya. So siya, pumunta ng Tarsis. Ano ang resulta ng pagsaway? Verse 4 to 6. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat, nagkaroon ng malakas na ulo sa dagat, anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkaginangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos. At kanilang inihagi sa dagat ang daladalilang na nga sasakyan upang magpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakalob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at natulog na mahimbing. Si Jonas ay yung mga tao, itinapon na yung mga gamit para gumaan yung sasakyan. Si Jonas, bahala kayo dyan, natulog na mahimbing sa ilalim ng sasakyan. Sa gayon lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan, sinabi sa kanya, anong inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. So yun yung verse 4 to 6. Kanya-kanyang tawag na sa Diyos. Ganun ba mga tao pag may dilubyo? Kanya-kanyang tawag na sa Diyos. At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang mga kasama, magsiperito kaya tayo magsapalaran upang malaman kung kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Nagsapalaran sila, ewan kung dice ba ito o palagunutan, basta ang lumabas, si Jonas ang kanilang ihuhulog. Nang magkagay, sinabi niya sa kanya, sinasamo namin sa iyo na yung sa amin kung ano ang kung dahil kanino dumating ang kasamang ito. Sa mga tweet, si Jonas nagsabi na ng totoo, dahil sa akin po. Ayan. So, ginawa, sabi niya, ako na lang ihulog niyo sa dagat, puhupa ang panahon. Hinihulog nga siya. Si Jonas ay tinapon sa dagat at nilamon ng isda. So, yun po yung verse 16 to 8 to 16. Pagdating ng 17, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasapian ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Yung chapter 2, ang sabi po dito, si Jonas na nasa loob ng tiyan na nalangin. Pero may mababasa po tayo dito mga kapatid, dadagdag ko lang. Kasi ano po ito parang trivia. Bigyan ko lang po kayo ng trivia po dito sa chapter 2. Kung may Bible po kayo, chapter 2 verse 6, tignan niyo po yung talata. Ang sabi po dito, ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng bundok. Ito po yung panalangin ni Jonas. Kasi di ba chapter 2, running to God. Nanalangin siya para iligtas siya ng Panginoon, para malapit siya sa Panginoon dahil siya nagkasala. Isa sa mga binanggit niya sa kanyang panalangin yung verse 6. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, sampu ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Meron po tayong sa pangangaral na pinatutunayan natin ang Biblia po ay totoo. Tama po ba? Natandaan niyo, sabi ng mga pastor natin at nababasa sa Biblia, ang mundo daw bilog. Ayon po sa Isayas.
Siya na nakaupo sa balantok ng lupa. Sabi daw, hindi pa na-invento ang spaceship para makita ng tao kung ano ang korte talaga ng mundo. Pinatutunayan na ng Biblia na ang mundo bilog. Wala pang telescope noon. Sa talatang ito, hindi pa na-invento ang submarino o mga scuba diving o ano pa mang mga sasakyan pwedeng pumunta sa kaila-ilaliman ng lupa. Pero tiniyak na, sabi sa 6, ako'y bumaba sa kaiba-ibabaan ng mga bundok. Nasa ilalim daw ng dagat ay may mga bundok. Totoo po yun. Yung mga submarino, mga nag-scuba diving, kahit kayo nakakapanood na kayo, di ba? May mga bundok sa ilalim ng lupa. Paano nalaman ni Jonas iyon? Pangalawa, nasa tiyan siya ng isda. Wala siya, hindi naman transparent ang galyena. Di ba? Nasa tiyan siya eh. So, anong nakikita niya doon? Kung dumilat man siya, bito ka siguro ng ng tiyan, di ba? Kung hindi naman loob ng isda. Pero sa kanyang panalangin, tiniyak na niya, may mga bundok sa ilalim ng, dagat. May mga bundok. So, ganun po katotoo yung Biblia. Kahit yung sa ibang mga pagkakataon, papakita natin sa inyo yung mga atoms, yung mga molecules, hydrogen. Gusto nyo malaman po sa Biblia, nasa Biblia din po yun. Yung hydrogen, oxygen, babasahin po natin sa inyo, katunayan ng Biblia. Yung science nandito. Dinosaur. Naniniwala kayo may dinosaur? Mga kapatid, meron po, nasa Biblia po yun. Dragon, meron din po. Ito, mga bundok sa ilalim ng dagat, meron din. So sa panalangin niya, binanggit din po niya yun. Sa Gs, at ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. So si Jonas, nung nanalangin na sa Panginoon sa Kapitulo 2, dininig siya ng Panginoon, sinabihan ng Panginoon yung isda na iluwa na si Jonas papunta sa lupa. At saan po napunta si Jonas pag nung iniluwa siya? Sa Ninive. Doon sa lugar na hindi niya ibig. Ito na po yung chapter 3. Ang ikalawang pagsugo, tindig, humayo, magpahayag. 3 Gs. Ang sabi po dito, at nakita ng Diyos ang kanyang gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsingi ang Diyos at nagsisi ang Diyos sa kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Ano ba ang nangyari po dito sa 3? Babasahin po natin. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, bumangon ka, pumarong ka sa Ninive sa malaking bayan ngayon at ipangaral mo ang pangaral na aking utos sa iyo. Sa gayon bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lakarin. 3 araw na lakarin. 24, 48, 72 hours na lakarin. Ibig sabihin kung lalakarin niyo ang buong Ninive. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala at siya sumigaw na nagsasabi, 4 araw pa ang Ninive ay mawawasak. Kung tayo mga kapatid, pag nangangaral, minsan may 3-day tayo na 3 gabi tayong pangangaral. Si Jonas, tapos yung 3 araw natin, 3 gabi pangangaral, may iba-ibang topic, diba? Minsan Biblia, Kadyusan, Iglesia, Biblia, Pananampalataya, Nag-iisang Diyos. Diba iba-ibang topic bawat gabi? Si Jonas, isa lang po ang topic habang siya'y tumatakbo o lumalakad sa buong Ninive. Isa lang po ang topic ng kanyang pangaral. Isang sentence lang. Ano pong sentence yon? 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. 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 40 araw, puro ganun. Paulit-ulit. Hanggang sa marinig po ito ng lahat ng tao. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. At sila'y nagpahayag ng ayuno. Ano ibig sabihin ng ayuno? Pag-alis sa kasalanan o kasamaan. Nagsuot ng kayong magaspang mula sa dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya'y tumindig at
sa kanyang luklukan at hinubad ang kanyang balabal, nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanilang inihayak at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ang kanyang mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa, maging tao, ni hayop pambakahan man o kawan man o anumang bagay, huwag silang magsisikain ni magsisinuman ng tubig. Kundi magbalot sila ng kayong magaspang, ang tao, gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Yung Diyos po dito, capital D. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanilang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanilang kamay. Sinong nakakalang pumanumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y mga matay. Gis, at nakita ng Diyos ang kanilang gawa. So, pinatawad ng Panginoon ang Ninibe. So, lahat sa Ninibe, nag-ayuno, nagkayong magaspang, naupo sa mga abo, walang kumain, uminom, mula sa mga mayayamang tao, mga nasa mga pamumuno hanggang sa maliliit na mamamayan, wala. At nakita ng Panginoon, nagkaisa yung bayan na nagbalik loob sa Panginoon. So, pinatawad sila ng Panginoon. At sabi doon sa 3 Gs, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Tandaan niyo po itong 3 Gs. Pagdating natin sa Nahum, babalikan natin itong 3 Gs. Hindi na niya ginawa yung kanyang pagwawasak na gagawin sa Ninibe. Chapter 4. Ito yung talata na sinasabi ni Jonas, 3:4. Pumasok siya sa bayan na may isang araw na gumagala at siya sumisigaw na nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. So yung pangangaral niya hindi tapik-tapik. Ultimatum na. Hindi na yung magbalik-loob kayo, magsisi kayo, hindi ganun. Mawawasak na ang Ninibe. Ganun na agad. Ultimatum na agad. Baga, pag di pa kayo nagbalik loob, wasak na kayo, wala na ng pagkakataon dito. Yan na, ultimatum na. Chapter 4. Ang suliranin ng propeta. Nung nakita ni Jonas, ngunit naging nanakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin sa Panginoon, sabi, ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon, hindi baga ito ang aking sinabi na ako'y nasa lupain pa. Kaya't ako'y nagbadaling tumakas patungo sa Tarshish sapagkat talasas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, puspos ng kahabagan, banay sa pagkalit, sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga Panginoon, sinasamo ko sa iyo na kitling mo ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin na mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit. Nang magkagay, lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at do'y gumawa ng isang balag. Naupo siya sa ilalim niya sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. Si Jonas, pumunta doon sa isang mataas na dako na natatanong niya yung Ninibe. Ano ba pangaral ni Jonas sa Ninibe? 40 days mawawasak. So palagay ko, ito na yung ika-40 araw. Tinitignan niya na yung Ninibe. Tinitignan niya paano wawasakin ito ng Panginoon. Hindi winasak ng Panginoon yung Ninibe. Sabi ni Jonas, Panginoon, nangyari? Parang lalabas. Bulaan yata ako. Kasi ang pangaral ko, 40 days, mawawasa kayo. Hindi nawasak. Ano ako? Parang ganun yung pinaparating niya eh. Sabi ganun. Kaya mabuti pa sa akin, patayin nyo na lang ako. Kesa magalito. Ang ginawa ng Panginoon, habang nakaupo si Jonas sa lilim ng isang ng kikayon, sa sais, at naghanda ang Panginoon ng isang halaman na kikayon. At pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayon na tuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Nung nakaupo siya, mainit, ang Panginoon nagpatubo ng isang halaman na nagbibigay lilim. At naghanda ang Diyos ng isang uod nang magumaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayan at ang tulpay na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hangsilanganan at sinikatan ng
ng araw ang ulo ni Jonas, ano pa siya ng lupaypay. At hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay. Sa ikalawang pagkakataon, sinabi ni Jonas, Lord, mamatay na lang ako kaysa ganito. Ang init eh. Mamatay lang ako sa init, patayin mo na lang ako. Hindi ba parang nakaka-treat? Kung kayo ang Diyos, huwag natin pagkasala. Sabi ni Jonas, Lord, patayin mo na lang ako. Hindi naman namatay yung Ninive eh. Nawala yung lilim. Lord, patayin mo na lang ako. Nawala yung lilim dito. Parang sasabihin mo, sige, your wish is my command. Papatay na. Parang gano'n Parang dalawang beses niya hinahamon yung Diyos. Parang kakaiba talagang propeta to si Jonas eh. At sinabi ni Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon, at kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Diba? Gagalit ka dahil sa halamang nawala. Sabi ni Jonas, mabuti pa sa akin yun, mamatay na lang. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay nangihinayin sa kikayon na hindi mo pinagpagalan. Yung halaman na nilagay ko na namatay, hindi mo naman yung pinaghirapan, nangihinayan ka dyan. Hindi mo yung pinatubo na nawala sa isang gabi. Hindi baga ako manghihinayan sa Ninive, sa malaking bayan na yaon na mahigit sa 120,000, 120,000 na tao na hindi marunong magmuni-muni sa kanilang kamay at ang kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Doon po natapos yung aklat ng Jonas sa isang tanong. Tingnan nyo, bitin siya. Kung babasahin niyo po sa talatang 11, yun ay katapusan ng Jonas. Hindi baga ako manghihinayang? Jonas, nanghihinayang ka sa halamang nawala, hindi mo pinagpagalan, gusto mo mamatay ka na. Ako pa kaya, hindi ako manghinayang sa Ninive na 120 katao ang nandyan, 120,000 na katao, manghihinayang ako dyan, kaya pinapanumbali ko yan. Kayo mga kapatid, tama ba yung pangangatwiran ni Jonas? So hindi. Ano po ba pinapakita ng aklat na ito? Gaya ni Jonas, tayo ay nilalang na may tungkuling dapat gampanan. Kayo mga kapatid, at tayo, sabi, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na ihinda ng Diyos ng una pa na siyang ating lakaran. Si Jonas, nilalang ng Panginoon upang maging propeta at mangaral. At ang pangunahin nating alam na pinangaralan ni Jonas o saan siya ginamit ng Panginoon ay para sa Ninive. Tayo mga kapatid, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Dahil po, gusto ng Panginoon, tayo ay mabuhay para sa mabubuting gawa. So, hindi ka pwedeng magsabi, Lord, ayoko pong maging, Kristiyano. Diba? Kayo ba naniniwala kayo nilalang sa mabubuting gawa? Hindi. Ayos sumagutin. Kayo po ba naniniwala na kayo nilalang ng Diyos para sa mabuting gawa? Yes. Amen. So, ano dapat nyo gawin? Gumawa ng mabuti. Dapat ba gayahin mo si Jonas na iiwas sa paggawa ng mabuting gawa? Mga kapatid, tandaan nyo alam nyo ba yung paggawa ng mabuti? Dapat ba na iwasan mo yung paggawa ng mabuti? Hindi. Tandaan niyo po yung sagot niyo, Pasensya na kayo, may sugat po eh. At kung kayo ay tataka sa paningin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo, may makapagkukublibag ang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. So kayo ba, makakatakas ba kayo sa paningin ng Panginoon? Hindi. So pag iniwasan mong paggawa ng mabuti, at wala ka dun sa paggawa ng mabuti, nakikita ka ba ng Diyos kung nasaan ka? Nakikita ka, amen? Ayan. Tandaan niyo po yung sagot niyo, mga kapatid. Tandaan niyo yan. May ginagamit ang Diyos upang matupad ang kanyang layon. Sabi sa Roma 8:28, paborito ko talaga ito, mga kapatid. Lagi ko itong babasahin. At nalalaman natin lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig ng Diyos sa makatuwid bagay. Hindi ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay ginagamit ng Panginoon. Kahit si Jonas na tumakas pumunta sa bangka na ito, itong bangka na ito, ginamit pa rin ng Panginoon. Yung bagyo, ginamit ng Panginoon. Yung balyena, ginamit ng Panginoon. Yung puno ng ikayon o halaman, ginamit ng Panginoon para matupad yung gusto ng Panginoon.
Tayo mga kapatid, maraming bagay ang ginagamit ng Panginoon upang ipaalala sa atin kung ano ang ating katungkulan, ano ang ating responsibilidad, ano ang ating dapat gawin na mabuti sa harap ng Panginoon. Huwag po tayo magbubulag-bulagan o magbibingi-bingihan sa mga ginagamit ng Diyos upang gawin mo yung mabuti. Alam mo na yan. Alam mo na yung mabuti. Huwag ka nang waling bahala. Gawin mo yung mabuti sa harap ng Panginoon. Nagbigay ang Diyos ng pagkakataon. So kung yung Jonas, isang ruthless, barbaric, pagan people, na mga makasalanan, mga mababangis na tao, binigyan ng pagkakataon ng Diyos, tayo rin ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang unang balik sa Kanya. Application po sa bagong tipan. Si Jonas at si Jesus, pareho silang may tanging mensahe. Ano po ang tanging mensahe ni Jonas? Taga Ninibe, manumbalik kayo sa Panginoon, mawawasak ang Ninibe. Si Jesus, nangaral, hanapin ng nawawala, ano po ang kanyang pangaral? Magsisi kayo at mga bautismo, di ba? Manumbalik kayo dahil may paghuhukom na darating sa tao. Pareho silang nakaranas ng bagyo, di ba? Pero si Jonas itinapon upang ang bagyo tumahimik, si Jesus pinatahimik naman niya ang unos. Si Jonas umiyak mula sa isda. Si Jesus umiyak mula sa krus. Pareho silang bumangon sa ikatlong araw. Tama po ba? Si Jonas, after 3 days, nakabalik sa lupa. Si Jesus, after 3 days, nabuhay na maguli. Parehong nangaral pagkatapos ng muling pagkabuhay. O si Jonas, pagkatapos na siya makapanumbalik sa lupa, nangaral. Ang Panginoong Yesus, yung kanyang muling pagkabuhay, nangaral siyang muli. Yun po yung kanilang pagkakapareho. Sabi po dito sa ating paksang batayan, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawa na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayan niya, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Mga kapatid, sa pag-aaral po na ito, atin pong alalahanin ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo mag-aral lagi ng salita ng Panginoon. Ginagawa po natin yung ganitong mga serye para tayo magkaroon ng atensyon na masarap ba mag-aral ng salita ng Panginoon ng Biblia? Interesting po ba na ang Biblia magbalik-aral na ang dami pa palang dapat nating aralin sa Biblia na dapat nating malaman at mabigyang pansin. At magkaroon tayo ng pakiramdam na ang Diyos may nais sabihin sa atin sa bawat pag-aaral natin. So dito yung salita, double edge, may magkabilang talim. Ang sabi, si Jonas sinasabihan ng Panginoon, mangaral ka sa Ninibe, ipangaral mo yung iniutos ko sa inyo. Nabasa natin. So sinasabihan tayo, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, dapat namin ipangaral sa inyo upang lagi ninyong malaman. Habang iniintay natin ang pagparito ng Panginoon, aralin natin lagi yung salita ng Panginoon. Kasi ang Diyos may nais sabihin sa atin, na kung si Jonas nagsabi sa Ninibe, may pagkakataon kayong manumbalik sa Panginoon, gayon din ang mga tao sa panahon ngayon, may pagkakataong manumbalik sa Panginoon. At tayo na nasa loob na ng Iglesia ng Panginoon, kung nasa atin na yung pagkakataon ng kaligtasan, huwag po natin itong bibitawan. Kasi pag binitawan po natin ito, mangyayari naman yung sa aklat ng Nahum. Ayan, binigyan ko na kayo ng preview. Kasi yung Jonas natapos sa isang tanong. Ang kanilang kamay at ang kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking bayan na mahigpit sa 100 at 20,000 katao na hindi marunong magmuni-muni sa kanilang kamay at sa kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop? Yun po yung tanong. Sa aklat po ng Nahum, masasagot naman po yung tanong. Pag ikaw ay nasa iglesia ng Panginoon, ano mangyayari sa iyo pag lumabas ka pa? Ano ang mangyayari sa iyo pag feeling mo, hindi naman ako umalis sa iglesia eh. I'm with you in spirit, pero wala ka talaga sa iglesia ng Panginoon. Ano mangyayari sa iyo? Yun po yung nasa Nahum. So kayo mga kapatid, huwag kayong
Huwag niyong subukan ng Panginoon na, Lord, mamatay na lang ako. Kesa ganito, naghihirap ako, mamatay na lang ako. Hindi po ganoon. Pangalawa, huwag po natin hahamunin ng Panginoon na, Panginoon, sabi dito ni Jonas kasi, at siya nanalangin sa Panginoon, sasabi, ako'y makikipanayon sa iyo, Panginoon. Hindi ba itong yung aking sinabi, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, puspos ng kahabagan. Lord, mapagbiyaya ka naman, mahabagin ka naman. So kahit hindi naman siguro ako mag-church, mahal mo pa rin ako. Nabautismo naman ako nasa church naman ako, hindi naman ako natiwalag Hindi po ganun, mga kapatid. Pagdating sa naho, maintindihan niyo yung ganung salita. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos. Pag nasa iglesia ka, nasa iglesia ka. Kung ikaw ay nasa Diyos, pakita mong nasa Diyos ka. Kung ikaw ay nanumbalik sa Panginoon, manatili kang nanumbalik sa Panginoon. Ang Ninibe, dito, nagkaroon ng revival nanumbalik sa Panginoon. May mga nanumbalik sa Panginoon na natili, pero paano yung mga taong nagsabi lang na siya'y mananatili, pero sila'y nawala naman sa paningin ng Panginoon. Yun yung nasa Nahum. Pero dito, magstay muna tayo dun sa gustong iaral ng Panginoon sa aklat ng Jonas. Na tayo palaging mag-aral ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananatili sa iglesia, nananatili kang nag-aaral. Paano ka mananatili mag-aaral kung wala ka rito? Manatili kang nag-aaral. Manatili ka sa salita ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Panginoon? So kung tayo nananatili sa Panginoon, sa kanyang pangaral, papaano mo ipakikita, papaano mo patutunayan na nasa salita ka ng Panginoon? Ipagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy mo yung pagsunod sa utos ng Panginoon na aking iniutos sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Jonas. At dito po natin tatapusin yung aklat ni Jonas. Na tayo po lahat ay manatili sa salita ng Panginoon, sa kanyang utos, patunayan natin sa ating sarili, Lord, ako po'y nasa iyo. Kaya po ako'y patuloy na makikinig at patuloy po kong susunod sa iyong mga banal na utos. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y sama-samang manikluhod at tulad.